Kung may tunog ang pagod, iyon ang kalansing ng barya sa bulsa ni Lyra Meneses tuwing hapon. Bariyang ipinangtutustos niya sa pang-ulam kinabukasan, pamasahe, at gamot ng ina niyang si Nanay Marcy. Sa maliit nilang inuupahang kwarto sa San Isidro, Laguna, hindi kailanman tahimik ang oras. Laging may humahabol. Singil ng kuryente, bayad sa upa, uminsan ang huni ng astmang hinihingal sa gabi. "Lyra?" Mahina ang tawag ni Nanay Mercy mula sa banig. "Nakabili ka ba ng nebulizer solution?" Napahinto si Lyra sa pagtupi ng lumang uniforme. Isang polo na kupas na ang kulay at may maliit na tahi sa may laylayan. Tinignan niya ang plastic bag sa gilid ng lamesa o kahoy, 2 sachet ng gamot, isang supot ng bigas na tig-1 kilo, at isang lata ng sardinas. "2 lang muna, Nay," sagot niya, pinipilit gawing magaan ng boses. "Pero bukas pag nakuha ko sweldo kay Mang Dado, dagdagan ko. Magtiis muna tayo, ha? Hindi kita pinapahirapan sinasadya, anak. Kung buhay pa lang sana tatay mo. Wag na natin yan, Nay." Lumapit si Lyra at hinawakan ang kamay ng ina. Magaspang ang palad ni Nanay Mercy. Palad ng dating naglalaba sa ibang bahay. Palad ng taong hindi pumili ng hirap, pero araw-araw nitong pinapasan. Sa sulok ng kwarto, si Tomas, 16 na gulang, payat at laging nakayuko kapag naririnig ang salitang bayad, ay nakatambay sa lumang mesa, nagkukunwaring nagre-review ng modules. Ngunit alam ni Lyra na ang utak ng kapatid niya ay hindi sa aralin. Nasa guilt, nasa pangarap na napuputol. "Ate," mahina ang boses ni Tomas, "kung gusto mo, pwede naman muna akong tumigil. Magtrabaho ako kay Kuya Jun sa karenderya." Tumigil ang hininga ni Lyra saglit. "Hindi." Matigas ang tono niya, pero may lambot sa dulo. "Hindi ko gagawing dahilan ng hirap para kunin sa iyo yung kinabukasan mo." "Ano bang kinabukasan, ate? Isang kahig, isang tukarin naman tayo." Lumapit si Lyra at tinapik ang balikat ng kapatid. "Kaya nga kailangan mong makatapos, para hindi ka katulad ko na tumigil dahil walang pambayad." Hindi niya sinabi ang buong katotohanan, na siya mismo ay hindi tumigil dahil ayaw niyang mag-aral, kundi dahil noong nagkasakit ang ina, wala nang ibang pwedeng kumilos. At sa bahay na ito, ang panganay ay hindi titulo. Trabaho ito, obligasyon, at minsan, sentensya. Maya-maya may kumatok ng malakas sa pinto. 3 katok na parang utos, hindi pakiusap. Alam ni Lyra kung sino. Pagbukas niya, bumungad ang matalas na tingin ni Aling Rona Pangan. Landlady nilang laging naka-ponytail at laging may hawak na maliit na notebook kung saan nakalista ang mga atrasado. "O Lyra, magandang hapon. 4 na araw na lang, due date na. Naalala mo naman, di ba? Bawal late. Madaming naghahanap ng uupa dito." "Opo, Aling Rona." Mag-aalang si Lyra kahit kumikirot ang sikmura niya. "Sa sweldo po bukas, may maibibigay na ako." "Dapat lang." Sumilip ang babae sa loob na parang nag-iinspeksyon. "O siya, huwag niyo akong bibiguin. Hindi ako charity." Nang isara ni Lyra ang pinto, napasandal siya sandali, napapikit. Humugot ng hangin. Pagkatapos, parang walang nangyari. Kinuha ang bag niya at tinayo ang sarili. Sa labas, kumapal ang alinsangan. Dumidikit sa balat ang hangin, gaya ng manaproblema. Sa talyer at convenience store ni Mang Dado Rementizo, kilala si Lyra bilang hindi nagrereklamo. Siya yung tipo na kahit may lagnat, papasok. Kahit ang paa may paltos, maglalakad. Kahit nakakarinig ng panglalait, ngingiti na lang. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil wala siyang oras para maramdaman. "Hoy, Meneses!" Sigaw ni Mang Dado pagdating niya. "Ayos ka? Parang kumayat ka lalo." "Okay lang po, Mang Dado," sagot niya habang kinukumpas ang hubog niya na nakaklip lang. "May delivery po ba ngayon?" "Meron mamaya. Pero bago yon, pakibilisan mo sa cashier, ha? Daming nagkakape." Tsaka bumaba ang boses ni Mang Dado. Inilapit ang ulo. "May mga kakaiba akong narinig kagabi." "Ano po?"
Tumuro si Mang Dado sa labas, sa direksyon ng highway. May van daw na paikot-ikot. Hindi naman taga dito. Itim, walang plaka sa likod. Sabi ng bantay ng gasolinahan, 3 beses dumaan. Napakunot noo si Lira. Sa lugar nila, mabilis kumalat ang balita. Pero mas mabilis kumalat ang takot. Baka naman nagkamali lang ng daan, pahapyaw niyang sabi. Hindi, sabi ni Kuya Nestor, may mga malalaking tao daw na dumadaan sa ruta. Ayoko nang usisain, pero ikaw, mag-iingat ka. Ikaw yung laging panggabing umuwi. Parang lumamig ang batok ni Lira. Si Kuya Nestor po? Traffic enforcer? Oo, mabait yun sa'yo eh. Basta, mag-iingat ka hiha. Tumanggo si Lira, pero ang isip niya nagsimulang bugbukas ng mga pinto, mga posibilidad, mga panganib. Naalala niya ang huling buwan na may mga balitang nawawalang gamit sa mga truck na dumadaan. May isang driver na umiiyak sa labas ng talyer. Sinasabing, kinuha lahat pati resibo. Kung totoo ang van na iyon, ano ang pakay? Bandang gabi, matapos ang shift, dumating si Sinta Oliva, kaibigan niyang beauty tech, palaging mabango at palaging may bagong kwento. Lira! Malakas ang bati ni Sinta habang kumakaway. Girl, grabe! Alam mo ba yung pinsan ng kapitbahay namin? May nakita daw siyang convoy na ang tataba ng gulong, parang pangmayaman. Di wow, pagod na ngiti ni Lira. Ano naman ngayon? Hindi mo gets. Kumikinang ang mata ni Sinta. May sabi-sabi, may big boss daw na dumadaan dito sa highway. Yung may kumpanya, yung tipo na pag umubo, may isang empleyado na magdadala ng tubig. Napatawa si Lira, pero mabilis din nawala. Sinta, huwag kang ganyan. Dito, sa atin. Ewan ko, pero sabi ni Kuya Nestor kanina, mag-iingat daw tayo. Lumapit si Sinta at binulungan siya. May van daw na itim, walang plaka. Ang creepy. Napaangat ang kilay ni Lira. Narinig mo rin? Oo, at guess what? May narinig pa ako sa salon. Yung mga supplier daw, may nawawala sa deliveries. Parang may nanghaharang. Hindi ko alam kung totoo pero, girl, wag ka na munang uuwi mag-isa. Sa kanto, nakatayo si Kuya Nestor Banzon. Nakasuot ng reflector vest, may hawak na baton. Nang makita si Lira, kumaway siya. Lira, tawag si Kuya Nestor. Sandali. Lumapit si Lira. Si Sinta nakasunod. Kuya, bakit po? Mabilis na tumingin si Kuya Nestor sa paligid bago magsalita. Yung sinabi ni Mang Dado, totoo, may mga umiikot dito. Hindi ko pwedeng sabihin lahat pero basta kung kaya nyo, huwag kayong maglalakad sa gilid ng highway kapag late na. May threat po ba? Nanginginig ang boses ni Lira. Hindi ko alam kung threat, maingat niyang sagot. Pero may mga tao na ayaw mapansin. At kapag napansin, minsan may kapalit. Napabuntong hininga siya. Lira, mabait kang bata. Ayokong madamay ka sa gulo ng mga malalaking tao. Gulo? Singit ni Sinta, halas pabulong. Kuya, ano ba to? Tumingin si Kuya Nestor kay Sinta, saka kay Lira. May mga kargamentong nawawala, may naglalaro sa ruta, at may mga taong kayang bumili ng katahimikan. Nang marinig iyon, parang biglang sumikip ang dibdib ni Lira. Katahimikan na binibili. Ganun pala kalaki ang mundo sa labas ng kanilang maliit na buhay. Anong gagawin namin? Tanong ni Lira. Mas tuwid ang tindid kahit nanginginig. Mag-ingat. Yun lang ang sagot ni Kuya Nestor. Pero parang mabigat na bato. At kung may makita ka, kahit anong kakaiba, huwag kang magiging bayani. Tumawag ka. Sa akin, okay Mang Dado. Huwag kang haharap mag-isa. Tumanggo si Lira. Sa loob-loob niya, hindi ugali niya ang maghanap ng gulo. Pero minsan, ang gulo ang naghahanap sa'yo kahit wala kang kasalanan. Sa kabilang dulo ng highway, sa isang lugar na hindi abot ng ilaw ng mga tindahan, may SUV na nakahinto sandali sa gilid. Sa loob, ang isang binatang nakasimpleng polo at cap, nakasubsob sa mapa at mga papeles. Hindi siya mukhang CEO.
Mas mukha siyang pagod na empleyadong pinilit lang mag-overtime. "Sir, siguradong ayaw niyo ng driver?" Boses mula sa phone. Malinis at formal. Si Portia Iñiguez. "Portia, kaya Kung may driver ako, mas madali akong sundan. Kailangan kong makita mismo yung ruta." "Delikado yan. May reports tayo ng irregularities." "Kaya nga ako dito." Sandaling tumahimik si Gabriel Lontok, saka humigpit ang hawak ng manibela. "May naglalaro sa kumpanya ko at ayoko nang magbulag-bulagan." May tumunog na notification sa phone niya. Isang text mula sa contact na nakasave bilang LV. Ingat, may nakatingin. Suminghot si Gav, parang naiibig sabihin pero ayaw niyang ipakita sa sarili. Binuran niya ang text, saka pinaandar ulit ang sasakyan, dahan-dahan, parang anino sa gabi. Sa kanto, hinatid ni Sinta si Lira hanggang sa mas maliwanag na bahagi. "Ite-text mo ko pag nasa bahay ka na ha? Promise." "Promise," sagot ni Lira, pilit ngiti. Pag-uwi niya, nadatnan niyang tulog na si Nanay Mercy pero nakatakip ang kumot sa dibdib at si Tomas nakatulog sa mesa, yakap ang module. Huminga si Lira ng malalim. Sa loob ng kwartong iyon, may sakit, may utang, may pangarap. Sa labas, may van na walang plaka, may kargamentong nawawala, may mga taong bumibili ng katahimikan. At sa isang kalsadang paulit-ulit niyang tinatahak araw-araw, unti-unting naglalapit ang dalawang mundong hindi dapat nagtatagpo. Ang mundo ng isang dalagang nagpapakahirap para mabuhay at ang mundo ng isang CEO na hinahabol ng sariling anino. Hindi pa nangyayari ang banggaan, pero sa hangin may kakaibang bigat na. Parang may nagbabantang ihip yang tadhana na hindi mapipigilan ng pag-iingat o dasal. At si Lira, kahit wala pa siyang alam, ay papalapit na sa gabing babago sa lahat. Hindi agad nakatulog si Lira Meneses ng gabing iyon. Kahit nakapikit na si Nanay Mercy at humihilik na si Tomas sa mesa, gising pa rin ang isip niya. Paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang binitiwan ni Kuya Nestor sa kanto. May mga taong bumibili ng katahimikan. Sa bawat ikot ng electric fan, parang may kasabay na tanong, paano kung ikaw ang mapansin? Bandang 10:00 ng gabi, nakarinig siya ng mahinang katok sa pinto. Hindi yung malakas na katok ni Aling Rona, kundi maingap na parang ayaw makagising ng kapitbahay. Pagbukas niya, si Sinta Oliva ang bumungad, may bitbit na maliit na supot ng pandesal at kape sa baso. "Girl, sorry bigla ako. Hindi ako makapakali. Baka kasi uuwi ka bukas ng gabi na naman. Baka pwede kitang samahan, kahit hanggang kanta lang." "Sinta, may trabaho ka rin. Tsaka di naman araw-araw may van na walang plaka." "Uy, wag mong i-jinx ha." Mabilis na sagot ni Sinta, sabay pasok sa loob. "Oh, kain ka muna, para may laman tiyan mo. Grabe ka Lira, parang hangin na lang kinakain mo." Habang kumakagat si Lira sa pandesal, narinig nila ang mahinang ubo ni Nanay Mercy. Lumapit si Lira sa ina, inayos ang kumot, saka tinignan ng maliit na kahon ng gamot. 2 na lang ang sachet, humigpit ang lalamunan niya. "Bukas," bulong niya sa sarili. "Bukas bibili ako." Kinabukasan, umaga pa lang ay maagang gumising si Lira para maglaba at maghanda ng baon ni Tomas. Kanin na may konting toyo at pritong itlog na hati sa 2. Kahit simpleng agahan, sinikap niyang magmukhang normal ang lahat, kahit alam niyang may deadline na naman ng buhay, due date sa upa, gamot at pamasahe. Sa talyer, abala si Mang Dado sa pag-aayos ng sasakyan ng isang customer. Pagdating ni Lira, sinalubong siya agad ng boss. "Oy, Tja," sabi ni Mang Dado habang pinupunasan ng kamay. "Ito muna, pangdagdag sa gamot ni Nanay Mercy." Inabot ang 500. Napaatras si Lira. "O hindi po, Mang Dado." "Huwag ka nang tumanggi," putol niya. Seryoso ang tingin. "Marunong akong kumilala ng magsusumikap. At isa pa," bumaba ang boses niya, "may narinig ako kagabi. Yung van daw bumalik, tapos may SUV na dumaan ng mag-isa, late na." Napakunot ang noo ni Lira. "SUV po?" "Oo, itim din, pero klase. Parang hindi pang ordinaryo. Hindi ko alam kung pareho ng grupo pero basta mag-ingat ka." Tumanggo si Lira, saka itinago ang pera sa maliit niyang pouch. Sa isip niya, malaking bagay ang 500. Pang nebulizer na yon, pang dagdag sa bigas, pang tawid ng 1 linggo.
Maghapon, dumaan ang mga customer, mga driver na nagkukwento ng traffic at mga batang bumibili ng candy. Sa pagitan ng pag-scan ng item at pagbigay ng sukli, paulit-ulit na sumisingit sa isip ni Lira ang babala ni Kuya Nestor. Kaya nang magtanghali at makita niyang dumaan si Kuya Nestor sa labas, agad siyang lumabas. "Kuya," tawag niya, hawak ang apron niya para hindi liparin ang hangin. Napalingon si Kuya Nestor. Mukhang may pagod. "Lira, ayos ka?" "Kuya, yung sinasabi niyo kahapon, dapat po ba talagang umiwas kami sa highway?" Sandaling tumingin si Kuya Nestor sa paligid. Parang may kinikilatis. "Oo," sagot niya sa wakas. "Lalo na pag maulan, lalo na pag gabi. Kasi pag maulan, mas madaling magtago ang masama." "May nangyari po ba?" tanong ni Lira. Hindi agad sumagot si Kuya Nestor. "May isang driver na nag-report. May sumunod daw na van. Nung huminto siya, may nagtanong sa kanya kung anong karga niya. Pero wala siyang proof, kaya alam mo na." "Kaya walang aksyon?" "Ganun na nga." Napabuntong hininga si Kuya Nestor. "Lira, huwag kang magpakabayani ha. Kung may makita ka, tawag ka. Huwag kang lalapit." Tumango si Lira, pero hindi niya alam kung mas madali bang sumunod o mas mahirap. Kasi sa araw-araw niyang buhay, wala siyang choice kundi lumapit sa problema, kahit hindi niya gustuhin. Bandang hapon, dumating si Sinta. Nag-aayos ng kilay sa maliit na salamin habang nagkukwento. "Girl, may client ako kanina, asawa ng truck driver. Sabi niya, ilang beses daw nawawalan ng inventory sa logistics company ng mayayaman. May CEO daw dun na bata pa pero matalino." "Baka chismis lang," sagot ni Lira. Pero napahigpit ang hawak sa resibo. "Basta, uuwi tayo ng mas maaga ngayon." "Oo, para safe," ngumiti si Sinta. Tapos biglang seryoso. "Pero kung may mangyari, huwag mo akong iiwan ha." "Hindi kita iiwan," sagot ni Lira. "Ikaw rin." Pagsapit ng gabi, bumuhos ang ulan. Yung tipong parang sinasampal ang bubong ng talyer. Dumilim ang paligid at ang ilaw ng poste sa tapat ay nanginginig sa hangin. Si Mang Dado, nag-abot niyang kapote kay Lira. "Oh, isuot mo. Tsaka ito." Inabot niya ang maliit na keychain na may metal na dulo. "Glass breaker, pang emergency. Dati pa yan dito pero ikaw na muna humawak, para kung sakali." Mang Dado naman, gusto sanang tumawa si Lira pero hindi lumabas. Parang ang OA. Hindi OA pagbuhay ang nakasalalay. Seryoso si Mang Dado. "Sige na, uwi na kayo." Lumabas sina Lira at Sinta, parehong may kapote, sumisilong sa ilalim ng payong na parang wala nang silbi sa lakas ng ulan. Sa kalsada, nagliliwanag ang mga headlight ng dumadaang sasakyan. Nagre-reflect sa basa na aspalto. "Ang lakas!" reklamo ni Sinta. "Parang may bagyo." "Konti na lang," sabi ni Lira. "Pagdating sa kanto, mas maliwanag na." Sa may bandang Maharlika Highway, may sumingit na tunog. Hindi ulan, hindi hangin, kundi gulong na dumudulas. Napalingon si Lira, at sa loob ng ilang segundo, parang bumagal ang mundo. May SUV na itim ang kulay. Mabilis ang takbo kahit maulan. Parang may hinahabol o iniiwasan. Sa unahan nito, may motorsiklo ang biglang sumulpot sa lane, tapos umilag. At sa pag-iwas ng SUV, nag-swerving ito, kumabig, saka bumangga sa barrier sa gilid. "Diyos ko!" sigaw ni Sinta, napahawak sa braso ni Lira. Narinig ang malakas na crack, kasabay ng pag-ikot ng sasakyan. Tumagilid ang SUV, humampas ang gilid sa aspalto, at huminto sa may shoulder ng kalsada. Umuusok ang hood. Kumislap ang hazard light, pero parang naghihingalo ang kuryente. "Lira, wag!" pigil ni Sinta nang makita niyang tatakbo na siya. Pero hindi na nag-isip si Lira. Yung katawan niya, gumalaw na parang may sariling utak. Nakita niya ang sasakyan, ang usok, ang ulan na parang nagtatago sa dilim. Naalala niya si Kuya Nestor. "Huwag magpakabayani ha. Kung may makita ka, tawag ka. Huwag kang lalapit." Pero naalala niya rin ang ina niyang humihingal sa gabi. Naalala niya kung gaano ka-fragile ang buhay. "May tao sa loob!" sigaw ni Lira, halos hindi marinig sa ulan.
Tumakbo si Lira sa tabi ng SUV. Dumilas ang tsinelas niya sa basa. Lumapit si Sinta sa likod, naninginig. Ayoko! Ayoko! Bulmod ni Sinta pero sumunod pa rin. Anong gagawin natin? Sa loob ng sasakyan, may binatang nakasubsob, nakasabit sa seatbelt. May dugo sa gilid ng noo, nakapikit, pero gumagalaw ang labi, parang nagtatangkang huminga. Sir! Sir! Sigaw ni Lira habang kinakatok ang bintana. Naririnig niyo ako? Bahagyang gumalaw ang ulo ng binata. Kumurap. Ang mata niya, hindi takot kundi parang naguguluhan. Tila may gustong sabihin pero nauubos ang angin. Mabilis na sabi ni Lira. Pinipilit maging kalmado. Ako po, tutulungan ko kayo. Sinubukan niyang buksan ang pinto pero nakasara, parang na-jam. Umusok palalo ang hood. Sa loob-loob ni Lira, may kaba. Paano kung sumabog? Lira! Sigaw ni Sinta, nangingiyak. May usok! Huwag ka lalapit sa harap, utos ni Lira. Tawagan mo si Kuya Nestor. Tawagan mo ambulansya. Nasa phone ko. Nanginginig ang kamay ni Sinta habang kumukuha ng cellphone pero basa ang screen. Ayaw gumana. Payong, takpan mo! Sigaw ni Lira. Habang pinipilit ni Sinta takpan ng phone, hinugot ni Lira ang keychain na glass breaker na bigay ni Mang Dado. Tumingin siya sa bintana, kailanan niya ng tamang punto. Sir, bulong niya sa binata, malapit na ang mukha niya sa salamin. Masakit po ito pero kailangan. Huwag kayong bibitaw. Parang may bahagyang tanggo ang binata o baka ilusyon lang ng ulan. Humigpit ang hawak ni Lira sa metal. Isang hampas, hindi sapat. Dalawa, nagka-crack. Pangatlo, pumutok ang salamin, pira-pirasong parang yelong bumagsak. Okay, hingal ni Lira. Mabilis niyang inalis ang maliliit na bubog gamit ang manggas ng kapote. Sir, dahan-dahan. Inabot niya ang kamay ng binata. Malamig, nanginginig. Parang may bigat na hindi lang dahil sa sugat. Parang bigat ng pag-iisa. Ako, paos ang boses ng binata. Phone. Nandito po, sagot ni Lira. Sinilip ang loob. Nakita niya ang phone sa may upuan. Nagliwanag ang screen sandali. May tumatawag. Isang pangalan. LV. Pero wala na siyang oras isipin iyon. Sa kabilang lane, may huminturing sasakyan. Isang tricycle na may sidecar, si Mang Teban Lacuesta, kilalang driver sa lugar. Sumigaw siya habang bumababa. Anong nangyari? Tanong niya, basang-basa. Kuya, tulong! Sigaw ni Lira. Nakajam ang pinto, kailangan naming hilain palabas. Sumunod si Mang Teban, tinulungan siyang hawakan ng pinata sa balikat at baywang. Sa kabilang banda, dumating din si Kuya Nestor, parang galing sa hangin. Basa ang vest, hawak ang baton, humahangos. Lira, sigaw ni Kuya Nestor, sinabi ko sa iyo. Kuya, tulong po. Putol ni Lira, naninginig ang boses pero hindi sumusuko. Mamamatay siya pag hindi natin nailabas. Napamura si Kuya Nestor sa ilalim ng hininga, saka mumapit. Sige, bilis. Mang Teban, hawakan mo dito. Sabay-sabay nilang hinatak ang binata palabas sa bintana. Umungol ito sa sakit pero nakalabas. Inihiga nila sa gilid ng kalsada sa mas ligtas na bahagi. Si Lira agad hinubod ang panyo niya at itinapal sa sugat sa noo ng binata. Pressure lang, sabi ni Lira. Parang nurse kahit hindi siya nurse. Sir, tingnan niyo ako. Gising lang. Huminga lang. Nakangiti si Sinta kahit nangingiyak. Ambulansya kuya, tumawag na ako. Papunta na. Sa phone ng binata, tuloy pa rin ang tawag. LV. Nilingon ni Kuya Nestor. May tumatawag, sabi ni Lira. Sasagutin ko ba? Tinignan ni Lira ang binata. Kumurap ito, parang gusto magsalita pero hindi kaya. Tumanggo si Lira. Sagutin niyo kuya, sabihin yung naaksidente, nasa Maharlika Highway. Sinagot ni Kuya Nestor ang tawag. Hello? Naaksidente ang may-ari nitong foam. Nasa... Biglang nagbago ang boses sa kabilang linya, malamig at mabihis. Hindi marinig ni Lira ang salita, pero nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Kuya Nestor, parang may bigat na pumatong. Oo, sagot ni Kuya Nestor, mas maingat. Ambulansya na po. Pagkatapos, ibinaba niya iyon. Tumingin siya kay Lira, parang may gustong sabihin pero pinigil. Sa malayo, narinig ang siren. Dumating ang ambulansya na minamaneho ni Ramil Suyat, kasama ang nurse na si Celia Monteverde. Agad silang bumaba, dala ang stretcher.
Ano ang kondisyon? Tanong ni Celia, mabilis ang kilos. May sugat sa noo, posibleng konkosyon. Naka-seatbelt, na-jam yung pinto, na-rescue namin sa bintana. Tinignan ni Celia kay Lyra, napahama pero walang oras mag-react. Good job! Sir, naririnig niyo ako? Inilagay nila ang oxygen mask sa binata. Si Ramil nag-check ng pulso. Stable, pero kailangan dalhin agad sa ospital. Habang binubuhat nila ang binata, kumapit ang kamay nito sa kamay ni Lyra. Mahina pero malinaw, parang ayaw siyang bitawan. Ma'am, paus na bulong ng binata, halos hangin. Salamat. Naluha si Lyra pero pinigilan niya. Wala po yun, mabubuhay po kayo. Pagkaakyat sa ambulansya, tumingin si Celia kay Lyra. Ikaw yung tumulong? Kailangan namin ng contact mo just in case. May kasama ba siya? Wala po, sagot ni Lyra saka inabot ang papel na hinugot niya sa bag. Resibo na sa likod ay sinulatan niya ng numero. Ito po number ko. Tinanggap ni Celia. Okay, uwi ka na. Magpahinga ka. Nang umandar ang ambulansya, naiwan si Lyra sa ilalim ng ulan. Nanginginig. Hawak pa rin ang punit niyang panyo na may bahid ng dugo. Si Sinta yumakap sa kanya ng mahigpit. Buhay siya. Bulong ni Sinta. Umiiyak. Girl, grabe ka. Akala ko mamamatay tayo. Huminga si Lyra ng malalim. Nakatingin sa ilaw ng ambulansya na papalayo. Sa gitna ng dilim at ulan, may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi lang takot, kundi parang may binuksang pinto ang gabing iyon. Hindi niya alam kung sino ang binatang iniligtas niya. Hindi niya alam kung bakit may tumatawag na LV at bakit parang may mga matang nakatingin sa dilim. Ang alam lang niya, may buhay siyang nahawakan. At mula sa sandaling iyon, unti-unting magbabago ang takbo ng mga taon para sa kanya. Kahit hindi pa niya naiintindihan kung gaano kalaki ang mundo ng taong iniligtas niya. Hindi na nawala sa daliri ni Lyra Meneses ang lamig ng kamay na humawak sa kanya bago isara ng ambulansa ang pinto. Kahit umuwi siyang basang-basa at nanginginig, pakiramdam niya may bahid pa rin ng dugo sa balat niya, hindi lang sa panyo, kundi sa alahala. Sa gabi ring iyon, halos hindi siya makapagsalita sa loob ng kwarto nila. Nakita ni Tomas ang punit niyang manggas at ang mga gasgas sa palad. Ate, anong nangyari? Gulat na tanong ni Tomas, bumangon agad sa mesa. May naaksidente, sagot ni Lyra. Pilit na steady ang boses. Nagpa-ospital ka ba? Sumingit si Nanay Mercy, hinihingal habang pinipilit bumangon. Hindi po, Nay. Okay lang ako. Lumapit si Lyra at inayos ang unan ng ina. Nadulas lang, basag lang yung bintana, tumalsik yung bubog. Diyos ko, namutla si Nanay Mercy. Bakit ka kasi lumalapit sa ganyan, anak? Hindi sumagot si Lyra. Pumasok sa banyo at naghilamos. Umagos ang tubig sa mukha niya, pero hindi niya mahugasan ang larawan ng binatang nakasubsob, ang usok, ang siren, at ang pangalan sa phone, LV. Nagtaka siya kung sino iyon, kaibigan, kapatid, o ibang klaseng tao. Nang madaling araw, nakatulog din siya, pero putol-putol. Parang sa bawat pagdampi ng ulan sa bubong, may sumisisit na babala. Kinabukasan, umaga pa lang, nagising siya sa ingay ng mga kapitbahay sa labas. May mga boses na nag-uusap, may halong gulat at pag-uusisa. Siya daw yung dalagang sumagip. Yung anak ni Mercy? Galing no? Pero baka may kapalit yan. Pagbukas ni Lyra ng pinto, isang batang kapitbahay ang tumakbo palapit, hawak ang cellphone, nakabukas ang video. Ate Lyra, ikaw to, di ba? Viral ka. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lyra. Ano? Pinakita ng bata ang clip mula sa isang local news page. May footage ng naaksidenteng SUV. May kuha rin ng ambulansya at sa gilid may babae sa kapote. Siya. Sa caption, malinaw ang headline. CEO ng Lontok Logistics na iligtas sa aksidente dahil sa isang dalagang rescuer sa San Isidro. Nanlaki ang mata ni Lyra. CEO? Anong ibig sabihin? Bulong niya, pero parang hindi na niya kailangang itanong. Biglang bumagsak sa isip niya ang lahat ng kwento ni Sinta tungkol sa batang CEO, tungkol sa logistics,
tungkol sa nawawalang kargamento. Siya yung binata, yung taong iniligtas niya. Hindi ordinaryong pasahero, hindi rin simpleng mayaman lang. CEO. Anak, tawag si Nanay Mercy sa loob, halatang narinig ang ingay. Lira, ano yan? Hindi agad nakasagot si Lira. Parang humigpit ang lalamunan niya. Bumalik siya sa loob, umupo sa gilid ng banig at inabot kay Nanay Mercy ang phone. May naaksidente kagabi. Siya yung inilabas namin sa sasakyan. Nanood si Nanay Mercy at habang lumalabas ang pangalan ng kumpanya sa screen, napahawak ito sa dibdib. CEO? Anak, bakit ikaw? Paano? Aksidente lang yun, Nay. Mabilis na sagot ni Lira, parang pinipigilan ng sariling matakot. Hindi ko alam. Akala ko, tao lang na kailangan ng tulong. Si Tomas, nakatayo sa gilid, nakatulala. Ate, Aryo, CEO, ulit ni Lira. Parang siya mismo hindi makapaniwala. Hindi ko alam. Wala akong alam. Pero kahit wala siyang alam na ng ibang tao. At sa lugar nila, kapag may nalaman ng tao, may kasunod na kwento. Minsan, mas malaki pa sa totoo. Pagdating niya sa talyer, iba ang tingin ng mga tao. Yung dating, hello ate lang, ngayon may halong bulong at ngiti. Si Mang Dado, salubong agad, nangingiti pero seryoso. Nabalita na, sabi ni Mang Dado habang nilalapag ang dyaryo sa counter. Nasa front page ng lokal, maliit na larawan ng SUV at sa side may caption tungkol sa dalagang rescuer. Mang Dado, hirap si Lira. Hindi ko sinasadya yon. Ako ang nakakaalam. Putol ni Mang Dado. Kumalma ang boses. Pero maghanda ka, hiha. Pag may pera at kapangyarihan na pumasok sa kwento mo, hindi lahat aayos. May iba dyan, gagawin kang palabas. Parang kinilabutan si Lira. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi pa siya nasasagot nang dumating si Sinta. Hingal, hawak ang phone. Girl, sikat ka na! Pero wait, hindi ako sure kung good thing. Ano na naman? Tanong ni Lira, kabado. Pinakita ni Sinta ang isang post sa barangay group. Si Lira Meneses, kilala namin yan. Baka planado yung aksidente para mapansin ng CEO. May mga comments pa na mas masakit. Ay nako, may habol yan. Baka gold digger. Kawawa ang CEO kung mabiktima. Namuti ang mukha ni Lira. Sino nag-post? Hindi malinaw ang account pero may picture ng lalaki. Pamilyar sa mata ni Sinta. Parang si Bricks, bulong niya. Alam mo yung lalaking laging nasa kanto minsan? Yung may motor na panay tanong kung sino dumadaan? Siya yun. Nagka-client siya minsan sa salon. Mayabang, puro connections ang kwento. Bricks San Juan. Bulong ni Kuya Nestor na biglang dumating sa pinto ng talyer. Basa pa rin ang vest kahit umaraw na. Nilingon siya ni Lira. Kuya, totoo po ba? Siya yung... Hindi ako pwedeng magsalita ng malakas, sabi ni Kuya Nestor. Umiwas ang mata. Pero may mga taong gumagamit ng social media para manira, para takutin, at kung CEO nga ang iniligtas mo, mas lalo ka magiging target ng mga taong ayaw mabunyag. Bago pa makasagot si Lira, may humintong dalawang sasakyan sa harap ng talyer. Isang itim na sedan at isang puting SUV. Bumaba ang dalawang taong hindi taga rito ang tindig. Maayos ang damit, malinis ang sapatos, at parang alam nila kung saan sila pupunta. Una, isang babae na naka-blazer kahit init, si Portia Yumiguez. Matalas ang mata, pero kontrolado ang mukha. Kasunod, isang lalaking matangkad at tila sanay magbasid, si Kaloy Henson. Lumapit sila sa counter. Good morning, sabi ni Portia, diretso sa punto. Hinahanap namin si Lira Meneses. Parang nag-freeze ang paligid. Napatingin ng mga tao. Si Sinta nahawakan ng braso ni Lira. Si Lira dahan-dahang lumapit. Ako po. Inabot ni Portia ang kamay niya. Firm ang handshake. Ako si Portia Yumiguez, Head of Communications ng Lontok Logistics. Ito si Kaloy Henson, Security Officer. Una sa lahat, salamat.
Hindi alam ni Lyra kung ano ang sasabihin. Wala po yun. Tao lang po yun. Sino man siya. Ang tao na yun, sagot ni Portia, si Mr. Gavriel Lontok, CEO Ramin. Parang may humampas sa dibdib ni Lyra. Gavriel. Kaya pala Gav yung narinig niyang bulong sa siren. Kaya pala may bigat yung aura kahit sugatan. Lumapit si Kaloy. Mas mababa ang boses. Miss Meneses, we need to ask you a few questions tungkol sa aksidente. Routine lang. May nakita ka bang ibang sasakyan? May sumusunod? May kahina-hinalang kilos? Napatingin si Lyra kay Kuya Nestor. Parang humihingi ng lakas. May motorsiklo po na biglang sumulpot. Tapos parang umiwas yung SUV. Pero hindi ko po alam kung sinadya. Tumanggo si Kaloy. Seryoso. Noted. Importante yan. Si Portia naman, naglabas ng maliit na envelope. May token of gratitude ang kumpanya. Reward, medical assistance, cash, whichever you prefer. Napaatras si Lyra. Hindi po kailangan. Tumulong lang po ako dahil may tao sa loob. Yun lang. Sumingit si Mang Dado. Mahinahon pero may bigat. Miss Portia, mabuting bata yan. Hindi yan humihingi ng kapalit. Tumanggo si Portia, tila nakakaintindi. Kaya hindi namin ipipilit, pero lumambot ang tono niya. May isa pa kaming alok na maaring magbigay sa iyo ng mas pangmatagalang tulong. Nagulat si Lyra. Ano po yun? May road safety at community program kami, paliwanag ni Portia. Dahil sa aksidente, mas lalo naming gustong palakasin ang local partnerships. Kailangan namin ng community liaison, isang taong kilala ang lugar, marunong makipag-usap sa barangay at may tapang kumilos. Napatingin si Lyra sa sarili, sa uniforme niyang kupas, sa kamay niyang may gasgas. Ako po? Hindi naman po ako graduate. Hindi degree ang hinahanap namin, sagot ni Portia. Character. At nakita namin iyon sa ginawa mo. Sumingit si Kaloy, mas prangka. At kung may mga taong naninira sa iyo online, mas mabuting may proteksyon ka. Kapag nasa ilalim ka ng programa, mas mabilis kang matutulungan, lalo na kung may koneksyon ito sa mas malalaking issue. Parang biglang bumigat ang hangin. Proteksyon. Mas malalaking issue. Ibig sabihin, hindi simpleng aksidente lang. Bago pa makasagot si Lyra, tumunog ang phone ni Portia. Tinignan niya ang screen saka tumingin kay Lyra. Gumising na si Mr. Lontok, sabi ni Portia. Gusto kanyang makausap. Nakibahan si Lyra. Ako po? Bakit? Because you saved his life, sagot ni Portia. Simple pero tumama. At may ilang bagay siyang naaalala, tulad ng boses mo at may pangalan na lumitaw sa phone niya kagabi, LV. Nang marinig iyon, namlamig si Lyra. LV po? Tumanggo si Kaloy, bahagyang kumunot ang noo, hinting may duda. May tumawag habang nagre-rescue kayo. Gusto naming malaman kung may narinig ka. Hindi makasagot si Lyra. Ang alam lang niya, nakita niya yung pangalan, pero wala siyang narinig. At sa labas ng talyer, sa kabilang side ng kalsada, may lalaking nakatayo sa ilalim ng puno, si Brix San Juan. Kunwari ay nagte-text, pero ang mata niya nakatutok sa itim na sedan at sa dalagang nasa loob ng talyer. Sa phone niya, may bagong mensahe. From Leandro Velez. Confirm kung siya yung rescuer. Bantayan mo. Huwag mong hahayaang lumapit kay Gav. Humikpit ang hawak ni Brix sa cellphone. Ngumiti siya, parang may plano na. Sa loob naman si Lyra. Hindi niya alam na ang simpleng kabutihan niya kagabi ay nagbukas ng pinto. Hindi lang sa oportunidad, kundi sa panganib. At habang tumitibok ang puso niya sa kaba, isang bagay ang malinaw. Hindi na siya babalik sa dati niyang mundo na parang walang nangyari. Dahil ngayon, ang pangalan niya ay nasa balita. Ang mukha niya ay nasa screen at ang buhay niya ay nasa gitna ng kwento ng isang CEO. Isang kwentong may kapalit na pagsubok bago ang anumang pag-angat.
Hindi na naalis sa isip ni Lyra Meneses ang huling esenang nakita niya sa talyer. Si Portia Yiniegues na hawak ang phone, si Kaloy Henson na nakasimangot sa salitang LV. At sa labas, kahit hindi niya napansin noon, may isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno na parang bantay, parang nag-aabang. Ang buong araw na iyon parang binuksan ng buhay niya sa isang mundong dati niyang pinapanood lang sa TV. Mundo ng kumpanya, ng boardroom, ng mga taong may hawak sa balita, at ng mga taong kayang paikutin ng kwento hanggang ikaw ang maging kontrabirta. Pag-uwi niya, hindi niya agad sinabi kay Nanay Mercy ang alok. Binuksan niya lang ang maliit na envelope na iniwan ni Portia sa mesa. Hindi cash reward, kundi calling card at isang simpleng papel. Community Liaison Position, Initial Interview Schedule. May kasamang address sa Maynila at oras. Thomas, tawag ni Lyra, nakaupo sa gilid ng banig. May offer. Lumapit si Thomas, nag-aalangan. Anong offer? Trabaho, sagot ni Lyra, sa kumpanya nung CEO. Namuti ang mukha ni Thomas. Ate, delikado yan. Baka kung ano na naman isipin ng tao. Ano pa bang iniisip nila? Napatawa si Lyra pero may pait. Gold digger ng araw ako, kahit wala naman akong kinuha. Sa sulok, kumilos si Nanay Mercy. Halatang narinig iyon. Lyra, anong sinasabi mo? Huminga si Lyra ng malalim. Ito na. Nay, may nag-offer sa akin ng trabaho. Yung kumpanya nung binatang iniligtas ko. Hindi reward lang. Trabaho talaga. Natigilan si Nanay Mercy. Anak, kaya mo ba yan? Baka paglaruan ka lang ng mga mayayaman. Baka pagkatapos nilang gamitin yung kwento mo, iiwan ka rin. Hindi ko alam, amin ni Lyra. Pero Nay, kung tatanggi ako, babalik tayo sa dati. Upa, gamot, utang. Alam kong di mo gusto pero gusto kong subukan para sa atin. Hindi nakapagsalita si Nanay Mercy. Umiling lang siya, saka pinisil ang kamay ng anak. Mag-iingat ka. Yun lang. Kinabukasan, si Sinta ang nagpilit sumama sa kanya sa interview. Girl, hindi ka pupunta doon mag-isa. Kung mayabang sila, masaarte ako. Naku, napangiti si Lyra sa kabila ng kaba. Baka ikaw pa ang ihayar? Pwede, sagot ni Sinta, sabay tawa, pero halatang nervous din. Sa opisina ng Lontok Logistics sa Maynila, unang beses ni Lyra makapasok sa building na may salamin hanggang kisame. Malinis ang sahig, tahimik ang lobby, at bawat tao parang may direksyon. Hindi tulad sa talyer, kung saan bawat sigaw ni Mang Dado ay normal. Dito, ang sigaw ay nasa mata lang. Sinalubong sila ni Micaela Quinto sa HR. Babaeng naka-sleeveless blouse, matulis ang kilay at matapang ang boses. So, ikaw si Lyra Meneses? Diretso niyang sabi. Tinitingnan ang resume na halos isang pahina lang. Cashier, assistant sa talyer, caregiver sa bahay, walang degree. Opo, sagot ni Lyra. Pilit tuwid ang tindig. Good, sabi ni Micaela. Parang nagulat sila. At least, honest. Listen, hindi ito charity job. Kailangan namin ng taong may utak at tibay. Kaya mo? Kung trabaho ang usapan, kaya ko. Hindi niya alam saan nanggagaling ang tapang. Napangiti si Micaela, half smirk. Okay, I like that. Sumunod ang orientation kasama si Portia. Sa meeting room, ipinaliwanag ni Portia ang road safety at community program, seminar sa mga ruta, coordination sa barangay, feedback loop para sa drivers at local enforcers. Kasama rin ang isa pang layunin na hindi agad sinabi. Security intelligence sa ground para ma-detect ang sabotahe sa ruta. Kailangan namin maging maingat, sabi ni Portia. Seryoso. Hindi lahat ng nawawala sa ruta ay simpleng nananakaw. Minsan, may inside job. Kaya kailangan namin ng taong marunong makiramdam. Naalala ni Lyra ang van na walang plaka. Naalala niya ang post na nanira sa kanya. Naalala niya si Kuya Nestor na nagsabing may katahimikan na binibili. Opo, sagot niya. Gagawin ko po. Ilang araw matapos yon,
Tinawag siya ni Kaloy sa security office. Doon niya unang naramdaman ang bigat ng mundo ng mga malalaking tao. May mga monitor, may mga report, at may board na puno ng route names at incident dates. Lira, sabi ni Kaloy, nakaupo sa harap niya. Hindi kita tinatakot, pero dapat mong maintindihan. Kapag tinanggap mo to, hindi lang trabaho, may risk. Alam ko po, sagot ni Lira, pero naninig pa rin ang kamay niya. May isang pangalan, Brix San Juan. Narinig mo na? Napatitig si Lira. Siya yung nag-post. Tumanggo si Kaloy. We're tracking him. We believe he's connected sa mga irregularities. Kailangan namin ng clean evidence, hindi hinala. Paano ko po kayo makakatulong? By doing your job and by keeping your eyes open. Kung may lumapit sa iyong na suspicious, tell us. Huwag kang magpapadala sa takot o sa pambobola. Doon na siya tuluyang pumirma. Hindi niya agad nakita si Gabriel Lontok. Ilang linggo munang lumipas, puro training at field exposure. Doon niya nakilala si Engineer Daryl Puno, logistics supervisor na parang laging puyat pero mabait, at si Luz Viminda Luz Cardenas, driver leader na matapang ang tawa at malakas ang boses. Uy, ikaw pala yung dalagang may glass breaker, tawa ni Luz sa unang meeting. Anak, kung ako yon, baka tinulak ko na lang palabas yung CEO, tapos uwi. Grabe ka, Luz, singit ni Engineer Daryl, natatawa. Pero Lira, welcome. Huwag kang maihiya. Dito, lahat kami tinutulungan ng isa't isa, lalo na pag may kalokohan sa ruta. Sa mga sumunod na buwan, nag-ikot si Lira sa mga barangay hall, school, at terminal. Nakipag-usap siya sa mga tricycle driver kasama si Mang Tiban Lacuesta na minsang tumulong sa rescue. Lira, sabi ni Mang Tiban sa isang seminar, nakakatuwa ka, Hiha. Dati tingin ko sa mga kumpanya, puro kita lang. Pero ito, may pakialam pala. Ngumiti si Lira, pero sa loob niya, may sugat pa rin ang mga salita ng mga nanira sa kanya. Kaya tuwing may nagbubulong na, ayan na yung gold digger, pinipili niyang hindi tumingin. Sa halip, mas pinipili niyang magtrabaho ng mas maayos. At unti-unting nagbago ang buhay nila sa bahay. Dumating ang HMO card. Unang beses na nakalagay sa papel ang pangalan ni Nanay Mercy na parang mahalaga. Nakapagpa-check up sila ng walang pangungutang. Si Tomas, nakabalik sa school ng mas maayos ang gamit. Si Nanay Mercy, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakatulog ng hindi hinihingal. Ate, sabi ni Tomas isang gabi, habang kumakain sila ng sinigang na gulay, hindi na sardinas lang. Parang gumagaan. Unti-unti, sagot ni Lira nakangiti. Huwag kang magpapabaya, sa akin lang to nagsisimula. Sa'yo, tatagal. Ngunit habang gumagaan ang buhay, may kasabay na bigat sa trabaho. Sa ikapitong buwan niya, may incident report. Isang convoy ang muntik ma-hijack sa route na dati niyang tinatabunan ng seminar. Ang nakalagay sa log, route changed last minute. Tinawagan siya ni Engineer Daryl. Lira, nakita mo ba yung dispatch change? Hindi dumaan sa akin. Hindi po, sagot ni Lira, kabado. Sino nag-approve? Unknown access, sagot ni Daryl. Kaya kailangan natin ng record. Doon nagsimulang humigpit ang mundo. Si Portia mas naging strict. Si Kaloy mas madalas magtanong. At si Lira mas naging target sa social media. May bagong posts, may bagong fake screenshots. Parang may kamay na ayaw siyang umangat. Isang araw, pinatawag siya sa HR. Nandoon si Micaela, seryoso ang mukha. Lira, sabi ni Micaela, inilapag ang folder. May report, accusation. Nanginig ang tiyan ni Lira. Ano po? Data leak, sagot ni Micaela. May nagsasabing ikaw ang naglabas ng impormasyon tungkol sa route schedules. Parang naubos ang hangin ni Lira. Hindi po totoo. Hindi ko gagawin yon. Alam ko, sagot ni Micaela, mas mababa ang boses. Pero kailangan nating patunayan. May access logs, may CCTV. At sa ngayon, kailangan kitang i-temporary hold sa fieldwork. Parang bumalik ang lahat ng takot ni Lira. Ang kwento ng lugar nila, ang tingin ng mga tao, ang posibilidad na mawala ulit ang trabaho
at babalik sila sa utang. Ma'am, nangingilid ang luha niya pero pinigilan. Kung mawawala po ito, babagsak po ulit kami. Hindi po ako yung klase ng taong naglalabas ng sikreto para sa pera. Tumango si Micaela. Kaya nga lalaban tayo, pero kailangan mo ring maging matapang. Huwag kang bibigay. Sa hallway, nadatnan niya si Portia. Hindi ito nakangiti ngayon. Pero nang makita niya si Lyra, lumangbot ang mata nito kahit saglit. Hindi kita iiwan, sabi ni Portia direkta. May pulso ang issue na to. Parang gawa-gawa. At kung sino man ang gumagawa, may dahilan para sirain ka. Bakit ako? Tanong ni Lyra halos pabulong. Ano bang halaga ko sa kanila? Sumagot si Portia ng walang paligoy. Because you're a witness. Because you're close to the ground. At dahil si Gav nakikinig sa'yo. Parang may kumalabog sa dibdib ni Lyra. Si Gav ba? At sa unang pagkakataon, nakita niya si Gabriel Lontok sa dulo ng hallway. Nakasimpleng long sleeves, may maliit na binda sa noo at may matang pagod pero matalim. Huminto ito, tumingin sa kanya at sa tingin pa lang, parang sinasabing hindi ito aksidente at hindi ka nag-iisa. Pero bago pa siya makalapit, dumaan ang isang lalaki na naka-corporate attire sa kabilang side. Hindi niya kilala, pero ang aura parang may lamig. Sa phone nito, lumabas ang pangalang Leandro Velez. At sa labas ng building, sa ilalim ng overpass, si Brick San Juan ay muling nagte-text, nakangiti parang may hawak na alas. Habang si Lyra, nakatayo sa gitna ng pag-angat at pagbangga. Napagtanto niya na ang pagkakataon pala ay hindi lang pinto, kung minsan bitag din. At kung gusto niyang manatili sa bagong mundong pinasok niya, kailangan niyang patunayan ang sarili, hindi lang sa trabaho, kundi sa laban na hindi niya sinimulan, pero siya ang ginawang target. Hindi na nakalimutan ni Lyra Meneses ang titig ni Gabriel Lontok sa dulo ng hallway. Yung titig na parang gustong sabihin pero pinipili munang manahimik. Habang lumalakad siya papalayo sa HR, hawak ang folder na temporary hold. Pakiramdam niya ang buong building ay umiikot sa bulong. Data leak, data leak. At sa bawat hakbang niya, mas naririnig niya ang tibok ng sariling puso. Hindi dahil takot lang, kundi dahil alam niyang may mali. Sobra. Malinis masyado ang paratang para maging totoo. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Nanay Mercy na may halong kaba at pag-asa sa mata. Anak, kumusta? Umupo si Lyra sa sahig, dahan-dahang inilapag ang bag. Nay, may nagbintang sa akin. Sinasabi nilang ako daw nag-leak ng schedule. Napaluhod si Nanay Mercy, napahawak sa dibdib. Diyos ko, Lyra, babalik na naman ba tayo sa dati? Tumayo si Tomas, nanginginig ang panga. Ate, sino? Sinong gumagawa sa'yo nito? Hindi agad nakasagot si Lyra. Tinignan niya ang mga kamay niyang dating nanginginig sa sukli. Ngayon ay nanginginig sa ibang dahilan. Hindi ko alam, pero may pakiramdam ako na yung nangyayari, konektado sa mga nawawalang kargamento, sa van, sa mga taong ayaw mabunyag. Sa gilid ng bintana, biglang kumatok. Pagbukas niya, si Sinta Oliva, walang ayos ang buhok, halatang tumakbo. Girl, nakita ko si Brick sa labas ng building kanina. Nasa ilalim ng overpass, tapos may kausap sa phone na naka-corporate. Parang boss. Bricks, bulong ni Lyra. At doon biglang nagkadugtong-dugtong ang mga piraso. Yung post na nanira, yung pagiging bantay, yung mga route changes. Sinta, kailangan natin ng ebidensya. Anong gagawin natin? Hindi naman tayo detective. Huminga si Lyra ng malalim. May mga taong may access sa ebidensya. Kailangan ko lang maipakita sa kanila kung saan titingin. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa fieldwork gaya ng utos ni Micaela Quinto. Pero pumunta siya sa opisina, hindi para magtrabaho, kundi para lumaban. Sa lobby, sinalubong siya ni Kaloy Henson. Hindi siya nagulat na andon si Kaloy, parang inaasahan na. Lyra, sabi ni Kaloy, mababa ang boses. Portia told me you'll come. Are you okay? Hindi, sabi ni Lyra, diretso. Pero hindi ako aatras. Kaloy,
May idea ako kung paano natin mahuhuli yung gumagawa nito. Tumanggo si Kaloy, parang nag-iba ang tingin mula sa pag-iingat, naging pagrespeto. Talk. Umupo sila sa security office. Ipinakita ni Kaloy ang access logs. May pumasok sa system gamit ang credentials ni Lyra sa gabing wala siya sa building. May IP na internal terminal. Pero ang problema, pwede siyang i-frame kung walang mas malalim na patunay. May pattern, sir. Sabi ni Lyra, pinipilit ayusin ang isip. Yung route changes, laging last minute. Laging may van na sumusulpot sa mga lugar na tinuturo ko sa seminars. At si Bricks, lagi siyang nasa paligid pagkatapos may incident. Sumabat si Kaloy. We're watching Bricks, but we need something that ties him to the insider. Yung LV, bulong ni Lyra, naalala niya ang phone ni Gav. Ano ba yun? Humigpit ang panga ni Kaloy. We suspect its initials. We found the contact name LV. We're not sure if it's a person or a label. Leandro Velez. Biglang sabi ni Lyra. Hindi niya alam kung saan nanggaling, pero naalala niya ang lalaki sa hallway, yung lamig ng aura, at yung pangalan sa screen na nakita niyang saglit habang dumadaan. Narinig ko yun, nakita ko yun. Kanina, sa phone niya. Nanahimik si Kaloy. Saglit lang pero sapat na para malaman ni Lyra na tumama siya. Sa sumunod na araw, pinatawag ni Portia si Lyra sa meeting room kasama sina Micaela, Engineer Daryl Puno at Luz Cardenas. Nandoon din si Gabriel Lontok. Unang beses nilang nagkatapat ng walang siren at dugo. Walang ulan. May banda pa rin sa noo niya pero mas malinaw na ang mata. Lyra, unang salita ni Gav, tahimik pero matatag. I remember your voice that night, and I remember my phone. Someone kept calling, LV. I ignored it. Then I crashed. Sir, hindi ko po alam na kayo yun. I know, tumanggo si Gav. But now, I need to know something else. Can we trust you? Hindi nagpaligoy si Lyra. Opo, kung pera lang ang habol ko, matagal ko nang tumanggap ng reward. Pero hindi po. Gusto ko lang matapos ito. Kasi kapag hindi, may mawawala na naman. Hindi lang kargamento. Tao. Sumingit ni Portia, matalas. We'll set a controlled operation. Legal, documented. No drama. We'll coordinate with compliance and authorities. Ipinakita ni Engineer Daryl ang dispatch record sa screen. May gate logs din tayo sa warehouse at may dashcam footage sa convoy trucks. Ngumiti si Luz pero seryoso ang mata. Kung may naglalaro, ipapatraffic namin sa tamang paraan. Doon inilatag ang plano. Maglalabas sila ng decoy route schedule. Isang schedule na mukhang legit at may high value load. Pero sa totoo, dummy pallets at trackers. Ang access sa schedule ay bibigyan lang sa iilang tao. Si Gav, si Portia, si Kaloy, si Daryl, at sa bait niyang hiniram, si Leandro Velez dahil siya ang operations head. Kung lalabas ang impormasyon, lalabas din kung sino ang naglabas. Sa araw ng operasyon, hindi pinayagan si Lyra sumama sa convoy. Sa halip, pinaupo siya sa monitoring room kasama si Micaela at si Celia Monteverde na ngayon ay kinuhang consultant sa Emergency Response Protocol. Sa monitor, kita ang dashcam angles, GPS pings at gate check-ins. Huminga ka, bulong ni Micaela kay Lyra habang nagsisimula ang convoy. Hindi ka kriminal, kaya huwag kang magpakulong sa takot. Sa kabilang monitor, nakita nila isang itim na van na sumusunod sa convoy sa isang bahagi ng ruta, isang van na walang plaka sa likod. Kumapit ang kamay ni Lyra sa armrest. Yan, bulong niya. Yan yung sinasabi ko. Si Kaloy, naka-headset, nakikitag-usap sa field team. Maintain distance, let them commit. Makalipas ang 15 minuto, biglang nag-route change ang convoy, hindi ayon sa plan. Dito nagulat si Daryl. Walang authorized change, sigaw niya. Tumayo. Sino nag-override? Nakita sa log, pumasok ang credentials na hindi dapat gumagamit. Isang admin access na nasa operations office. Si Portia, kalmado pero matalim. Capture it, screenshot, timestamp. Sa dashcam, lumapit ang van at may isang motor na sumingit, parehong galaw na parang nangyari nung aksidente ni Gav.
Pero ngayon, may nakapwesto ng highway patrol unit sa malayo at may covert camera sa gate ng warehouse. Sa isang feed, nakita nila si Bricks San Juan sa gilid ng kalsada, kunwari tumatawag. Sa kabilang feed, at dito lumamig ang lahat, nakita nila si Leandro Velez sa operations office. Hawak ang phone, kausap si Bricks habang nakabukas ang dispatch terminal sa harap niya. "Got you." Bulong ni Kaloy. Halos pabulong pero parang kulog sa kwarto. Kasunod nun, pumasok ang compliance team at mga otoridad. Hindi sigawan, hindi suntukan. Dokumento, warrant, pagbasa ng karapatan. Realidad na mas masakit kaysa skandalo. Sa board meeting kinabukasan, punong-puno ang conference room. Nandun ang mga directors, ang internal auditor at mga investigador. Nandun din si Attorney Megan Torreon. Maayos ang buhok, maayos ang suit, pero halatang nag-iingat sa bawat salita. Objection. Simula ni Attorney Megan. Pinakita ni Portia ang evidence pack. Dispatch logs, IP addresses, CCTV stills, dashcam footage, at warehouse gate logs na tugma sa oras. This is not hearsay. These are system records and surveillance authorized under company policy. Sumunod si Kaloy, inilatag ang transcript ng tawag. Bricks San Juan and Leandro Velez, coordinating route override. Tahimik na nakaupo si Lira sa gilid, nanginginig pero hindi na tulad ng dati. Kasi ngayon, hindi siya nag-iisa. Nang magsalita si Gav, walang yabam, walang drama. "Leandro, I gave you my trust. You used it to endanger people." Hindi na nakatingin si Leandro direkta. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, tumayo ang internal auditor. Based on evidence, this constitutes falsification, sabotage, and conspiracy to commit theft. We're referring this to authorities. Si Attorney Megan napalunok. Your client signed off on documents that don't match system logs. Putol ni Portia. You can't lawyer your way out of timestamps. Doon bumagsak ang katahimikan. Yung katahimikan na hindi nabibili. Pagkalabas ni Leandro at Bricks, saka lang parang nakahinga si Lira. Pero hindi pa tapos ang sakit. Sa hallway, lumapit si Gav sa kanya. "Lira," sabi niya, mahina. "I'm sorry you got dragged into this." Umiling si Lira, nanginginilang luha. "Sir, kung hindi ko po linaban, baka ako yung nawalan. Lahat po kami." Tumango si Gav. "Then let's make sure you gain something real from this, not pity. Not headlines." Sa mga sumunod na buwan, hindi na binalikan ang aksidente bilang sentro ng buhay nila. Sa halip, naging simula iyon ng mas malaking pagbabago. Na-promote si Lira bilang program lead ng Road Safety at Community Hiring Initiative. Si Sinta, kinuha bilang outreach assistant, hindi dahil kaibigan siya, kundi dahil magaling siyang humawak ng tao. Si Micaela, nagbigay ng scholarship pathway para kay Tomas. At si Mang Dado, unang nag-donate ng maliit na halaga sa bagong fund. Tinawag nila itong San Isidro Scholarship and Safety Fund para sa mga batang gaya ni Tomas na ayaw putulin ng pangarap dahil lang sa pera at para sa mga driver na ayaw mamatay sa rutang ginagawang playground ng mga sakim. Isang gabi, ilang linggo matapos ang lahat, may dumating na sasakyan sa harap ng bahay nila. Hindi convoy, isang simpleng sedan. Bumaba si Gav, walang suit, walang bodyguard sa tabi. May dalang paper bag na may prutas at gamot, yung eksaktong brand na binibili ni Nanay Mercy. "Nay," bulong ni Lira. Nagulat. "Andito siya." Lumabas si Nanay Mercy, nanginginig ang kamay. Si Gav, yumuko ng bahagya, magalang. "Ma'am Mercy, salamat po sa pagkapalaki kay Lira." Naluha si Nanay Mercy, hindi dahil sa yaman ng bisita, kundi dahil sa respeto. "Anak ko lang po yun," mahina niyang sagot. "Pero salamat din, dahil hindi niyo siya tinapakan." Sa gilid, si Tomas, tahimik na nakatingin. Parang nakikita niya ang hinaharap na dati blur. Sa huli, hindi nagdeklara si Gav ng pag-ibig na parang pelikula. Hindi rin nagpakitang yaman. Umupo lang siya sa maliit nilang sala, humigop ng kape na tinimpla ni Lira at tumingin sa kanya ng diretsyo. "Lira," sabi niya, "I'm rebuilding the company's culture.
No more secrets. No more bought silence. If you ever feel unsafe again, tell me. Gumuti si Lyra. Pagod, pero buo. Hindi na po ako gaya ng dati, sir. Natutunan na po ako. Hindi na ako yung dalagang madaling takutin. Tumangga si Gav. Parang yun ang pinakagusto niyang marinig. Good, because the world needs more people like you. People who act when it matters. Then keep walking forward. At habang humahampas ang hangin sa labas, hindi na ito tunog ng pagod lang. Tunog na ito ng bagong simula. Hindi perpekto, hindi madali, pero totoo. Sa mundo kung saan may bumibili ng katahimikan, pinili ni Lyra na magsalita sa gawa, sa tapang at sa mahabang paglalakad palabas ng hirap.